Nagtataka akong tumingin kay Chairman Tuazon dahil narinig ko siyang mahinang tumatawa, pagkatapos ay humarap siya sa akin nang nakangiti. Nakakapanibago ang itsura nito ngayon, maaliwalas. Malayong malayo sa madilim at nakakatakot na mukha nito noong una ko siyang nakilala. Dumako ang tingin niya sa robot na hawak ko. Isa ba yan sa mga project mo? Curious na tanong Hito. Tiningnan ko muna ang robot at saka muling tumingin at tumango kay Chairman. Si Baby Gray po. Opo. Ito po ang mock-up model ko para sa robotic machine. Kumunot ang kanyang noo. Baby Gray, takang tanong nito. Saka ko lang na-realized ang sinabi ko at saka napatawa. Ipinangalan ko po kay Gray, tumatawa ang sabi ko habang nagkakamot ng ulo. Nakita ko na napangiti ang Chairman. Nagugulat ako sa kanya. Kanina at tumatawa ito, ngayon naman ay ngumingiti. Ngiting totoo, hindi ngiting negosyante. Palawa lang po ang arms nito pero yung totoong machine 4 po yun. Pero dito ko po pinagbabasehan ang motion control ng joints ng totoong machine. Wala po kasi akong full-sized na unit na ginawa namin sa Singapore. Bukod sa sobrang laki nun, kinalas na rin po namin bago kami umuwi. Kaya dito ko na lang pinag-aaralan yung mga angle, pressure at movement coordination. Ang importante lang naman po ay ang arms mismo at kung gaano ito kasensitive sa movements. Kung tama na ang kilos ng braso, kaya ko po itong kopyahin sa mas malaki pang machine, mahabang paliwanag ko. Bakit sa dinami-rami ng robot na pwede mong gawin, bakit surgical machine pa? Curious niyang tanong. Narinig ko po kasing nag-uusap si Andrew at mga katrabaho niyang neurosurgeon tungkol sa pasyenteng may Parkinson's disease. Sobrang hirap daw i-track ng eksaktong part ng brain ng tao kung saan kailangan ilagay ang fixed electrodes. Sabi nila konting pagkakamali ng millimeter, pwede daw maka-apekto sa motor function ng patient. Doon na po ako naging interesado. Kaya simula nun, panay na ang tanong ko kay Kuya Andrew para malaman kung paano umikot ang procedure. Yung robotics part, sama ko lang yung mga natutunan ko sa VIH. Pinag-aaral po kasi ako ni Kuya Drake ng robotics programming sa VIH, kapag bakasyon at mga mechatronics bootcamps. Marami pa akong sinabi sa kanya at mukhang hindi naman siya na-bored. Panay pa nga ang tanong niya sa akin. Hindi talaga ako nabobored kapag ganito ang usapan. Enjoy nga ako lalo na at nakikita ko sa mukha ni Chairman na interesado talaga itong makinig sa mga sinasabi ko. Hindi kasi lahat nakakaunawa ng nararamdaman ko kagaya ni Kuya Drake at ng mga kagrupo ko. Ngayon ay nadagdagan pa ng isa. At sa puntong ito, ibang Chairman Tuazon na ang nasa harapan ko. We speak the same language, kaya naunawaan ko na siya at nakikita kong ganun din siya sa akin. Parang si Kuya Drake lang. Maya-maya pa ay bumalik na si Itay matapos makipag-usap kay Kuya Drake sa telepono. Maaliwalas ang kanyang mukha habang nakikipag-usap kay Chairman Tuazon. Bigla kong naalala ang sinabi ni Kuya Drake kanina. Don't settle for less, kaya sasamantalahin ko din. May isa pa po akong hihilingin kapalit ng design, seryosong sabi ko sa kanya. Tumingin sa akin ang Chairman, walang bahid ng protesta sa itsura niya. Mukhang handa nitong ibigay kahit ano kapalit ng disenyo ko. Yun pong mga kagrupo ko na sumali sa Singapore, nagtakpo kaming lahat ng entrance exam sa Edison University para sa Mechatronics Engineering. Nakatingin lang si Chairman sa akin at tahimik ang ekspresyon sa mukha. Sigurado naman po ako na makakapasa kami, kaya hindi ko po hihilingin na gawa ng paraan na makapasa kami. Hihingin ko po ang tulong nyo na mabantayan agad ang result ng college admission para mapaaga ang labas nito, para hindi po maagaw or maimpluwensyahan pa ng iba. Malaking bagay po yun para sa amin. Matama lang na nakikinig si Chairman bago marahang tumango. Sige, gagawan ko yan ng paraan. Anito pagkatapos ay bahagyang umiti sa kamuling nagsalita, at pagka-graduate ng mga kaibigan mo, may trabaho nang naghihintay sa kanila sa Innovatech. Kasama rin sila sa plano kong isama sa team. Alam kong ikaw ang nag-design ng project, pero mas makakatulong kung kasama mo pa rin sila. Tutal ay gamay na gamay nyo na ring 4 ang project. Nagdiwang ako dahil sa sinabi nito. Isa sana yun sa mga demands na hihilingin ko pero naunahan na agad niya ako. Isa lang yung pahiwatig na inaalala niya ang sitwasyon ko. At dahil dun, mas komportable na ako sa aking naging desisyon, lalo na nang marinig ko ang sunod na sinabi niya kay Itay.
Ipinapangako ko, ako ang tatayong ama niya kapag nasa poder ko na siya, wika ni Chairman. Hindi ako marunong bumasa ng isip ng tao, pero naramdaman ko ang sinseridad sa boses niya. Tumango si Itay sa kanya ng may kapanatagan. Alam kong magiging malalim na ang kanilang usapan kaya iniwan ko muna sila saglit saka ako nagpunta sa kusina para kumuha ulit ng sinukmani. Naubos na kasi ni Chairman ang inihain namin sa kanya. Nang pabalik na ako ay narinig ko ang usapan nilang dalawa. Kung ganun, ilang beses na palang pumunta dito ang anak ko, amazed na tanong ni Chairman. Zero wala akong masabi sa batang yun, napakagalang. Hindi ko akalaing sa kumpanya pa pala ng ama ni Gray magtrabaho ang anak ko. Ang pagkakataon nga naman, masiglang pagkukwento ni Itay. Gusto ko lang linawin na hindi magtatrabaho si Gigi bilang empleyado, seryosong sabi ni Chairman. Nahinto si Itay ay takang tiningnan ang kausap. Nobya siya ng anak ko at balang araw, magiging parte na rin siya ng pamilya namin. Hindi siya nagtatrabaho bilang empleyado. Nandun siya bilang miyembro ng pamilya Tuazon. Parte na rin ito ng pagsasanay kung paano niya patatakbuhin ang kumpanya namin. Para sa kinabukasan din nila ito at ng mga magiging anak nila ni Grayson. Parang gusto kong maubo dahil sa narinig. Sobrang advance naman yatang mag-isip ng ama ni Gray. Muli pang nagsalita si Chairman Tuazon. Hindi ba, balae, maaliwalas ang mukhang sabi nito. Nang lingunin ko si Itay ay nakangiti ito, pagkatapos ay tumawa pa. Tama ka dyan, balae. Kasalukuyan. Kahit hindi na ako umiiyak ng malakas ay panay pa rin ang tulo ng mga luha ko habang nakaupo sa sahig ng veranda. Parang sinaksak ang puso ko nang makita kung anong ginawa nila sa baby Gray ko. Naririnig ko silang nag-uusap sa likod ko pero wala na akong naunawaan dahil sa aking pag-iyak. Habang pinupunasan ko ang aking mga luha ay nakita ako ang kamay na nakalahad sa aking harapan at nang tumingala ako, kita ko si Chairman Tuazon nakatayo sa aking harapan. Halika na iha, malamig dyan sa sahig, malumanay nitong sabi. Nakaramdam ako ng kapanatagan nang makita ko ang chairman, pakiramdam ko ay dumating na rin ang kakampi ko. Dumakong muli ang mata ko sa kamnay niyang nakalahad at pagkwa ay tinanggap yun. Inalalayan niya ako hanggang sa makatayo ako. Pagkatapos ay yumuko ito para damputin si Baby Gray sa sahig at ang naputol nitong braso para ibalik sa akin. Walang imik na tinanggap ko yun. Doon na muna po ako sa silid ko, mahinang sabi ko habang sumisinghot pa rin ang panaka. Humakbang na ako para lisanin ang lugar na yun. Nadaan ko pa si Gray na titig sa akin pero hindi ko siya tinapunan ng tingin. Isa pa siya sa nagpapasama ng loob ko kaya nilagpasan ko siya at nagpatuloy sa aking paglalakad. Hindi ko inaasahang sasamahan ako ni Chairman Tuazon sa paglalakad. Pagpasensyahan mo na ang dalawang yun. Wala pa yan kumpara sa mga makikilala mo pa. Ihanda mo ang sarili mo dahil hindi lang yan ang makakasalamuha mo sa direksyon na pinili mo. Pag-angat mo, pagdami rin ng mga taong gugustuhin na pabagsakin ka. Huwag kang magpapaapekto kahit anong marinig mo, ituloy mo lang ang ginagawa mo at piliin ang mga taong pagkakatiwalaan mo, sabi niya sa akin habang naglalakad kami. Nang nasa tapat na ako ng aking silid ay may sinabi pa siya. Sabihin mo lang kung anong mga piyesta ang kailangan mo. Kung gusto mong ayusin si Baby Gray, seryosong sabi niya. Kahit masama ang loob ay hindi ko mapigilang matawa bigla dahil sa sinabi niya, Baby Gray na rin kasi siya. Sige po, salamat, nakangiti ko nang sabi sa kanya bago ako pumasok sa loob ng kwarto. Nagdiretso ako sa banyo para mag-shower. Pakiramdam ko ay nabawasan kahit paano ang bigat ng pakiramdam ko at mas relax na ako ngayon kumpara kanina. Paglabas ko ng banyo ay nagulat ako nang makita si Gray sa silid. Nawala sa isip ko na bigla na nga lang pala ito pumapasok nang hindi nagpapaalam. Kung hindi lang masama ang loob ko, baka nagmamadali ko nang kinuha ang notebook ko, ay dinagdagan na naman ang multa niya. Pero wala ako sa mood. Nagdala ako ng pagkain, mahinang sabi nito. Nilingon ko ang maliit na round table sa gilid ni bintana. Ngavon ko lang nakita ang table na yun, wala pa nga yun nang pumasok ako sa banyo. Ang bilis naman ng pagkakaset up niya. Sa ibabaw ng table ay naroon ang pagkain na niluto ko, mukhang nainit na rin. Nakaramdam agad ako ng gutom nang makita yun. Kaya hindi na ako nag-inarte pa at agad na naupo sa harap ng pagkain. Napansin kong nakatayo pa rin si Gray, ilang hakbang ang layo sa akin. Alam ko namang busog pa siya, kaya di ko na siya inalok.
Isa ay ayaw ko siyang makasabay. Hindi nga niya ako naisip nung lumalapang siya, kasama ng Grace niya. Salamat, pero hindi ka na sana nag-abala, ayokong makadagdag na naman sa isipin at alagain no. Magpalhinga ka na lang, alam kong pagod ka, sabi ko nang hindi siya tinatapunan ng tingin. Pero hindi ito kumilos, sa halip ay narinig ko pa siyang nagsalita. Gigi, I'm sorry for what happened, anito sa mababang tono. Gusto ko siyang tanungin kung alin ang hinihingi niya ng paumanhin. Yung pagsira ba ni Danica sa robot ko or yung kumain ito ng lunch kasabay ng Grace niya? Alin man dun, isa lang punot dulo, mga babae niya. Tumango ako. Okay, kakain na ako, pwede ka nang lumabas, ulit ko. Ilang sandali siyang walang kibo at nakatingin lang sa direksyon ko. Maya-maya pa ay narinig ko ang malalim niyang paghinga. Tawagan mo ako pag may kailangan ka, anito bago humakbang palapit sa pintuan. Hindi ko pa rin siya tinapunan ng tingin hanggang sa marinig ko ang pagsara ng pinto, saka malakas akong bumuntong hininga. Haay, hindi ako sanay ng ganito pero bakit masyado naman yata akong apektado? Hindi sa robot kundi kay Gray mismo. Masama ang loob ko sa pagkasira ng robot, pero bakit pakiramdam ko ay mas masama ang loob ko dahil kay Gray? Pinilit kong ignorahin ang bagay na yun at ipinagpatuloy ang pagkain. Katatapos ko lang mag-toothbrush nang marinig kong tumutunog ang aking cellphone. Nang tingnan ko ito ay nakita kong tumatawag si Santi. Ready ka na ba sa speech mo, Gigi? Tanong ni Santi nang sagutin ko, naka-video call ito. Sa makalawa na ang practice ng graduation namin. Ako ang valedictorian ng batch namin, kaya may naka-ready na akong speech. 0 o naman. Bukas ang balik ko dyan, sabi ko. Alam ng mga kaibigan ko na nasa Manila ako, pero ang alam nila ay sa bahay ni Ate Tintin ako tumutuloy. Hindi ko pa nasasabi sa kanila ang aking totoong sitwasyon. Biglaan kasi, di ko rin alam kung kailangan ko bang sabihin sa kanila. Medyo napapahaba na ang usapan namin ni Santi nang maisipan akong magtanong sa kanya. Kanina pa talaga may gumugulo sa utak ko. Santi, may itatanong lang ako sa'yo. May napanood lang akong random video sa Facebook. Hindi ko na maalala yung title Putol-putol na sabi ko. Hindi ko kasi alam kung saan magsisimula. O anong tanong mo? Tila naiinip na tanong nito dahil sa tagal bago ko matapos ang sasabihin. Yung bidang babae kasi, naiinis siya sa bidang lalaki, tawagin na lang natin siya sa pangalang. Ang Mickey Mouse, hindi ko agad na ituloy ang pagkukwento dahil tumawa na agad si Santi. Anong klaseng bida naman yan? Kahit ako yung bidarang babae, maiinis talaga ako. Mickey Mouse ba naman ang ka-love team niya? Natatawang sabi nito. Tiyate. Iba to, ibang daga to, sabi ko. Ano? Well. Basta yung bidang babae na inis siya dun kay Mickey Mouse. Dati naman okay lang sa kanya pero ngayon inis na siya kapag may kasamang ibang babae. Selos yarn, ani Santi kahit hindi pa naririnig lahat ng sasabihin ko. Hindi pa naman ako tapos magkwento, saad ko. Pero tuloy-tuloy lang si Santi. Dati, hindi type ni girl si guy. Kahit sinong kasama nito okay lang suddenly, affected na si girl, sumasakit ang puso, naninikip ang dibdib at parang hindi makahinga. Selos yun, kasi inay gusto na siya sa lalaki, ayaw lang niyang aminin sa sarili, anito na tila siguradong sigurado sa sinasabi. Pinamulahan ako ng mukha kahit sa telepono lang kami nag-uusap. Pakiramdam ko kasi ay binabasa niya ang utak ko. O ano, hindi ka na nakasagot dyan, puna ni Santi sa kabilang linya. Ha? 0-0, ganun nga yata. So, may gusto siya sa lalaki, ganun, tanong ko. Naman. Hindi naman tayo magsiselos kung hindi natin gusto ang isang tao. Ano ka ba, kahit nga crush lang nagsiselos na tayo. Di ba crush mo si Jeff? Hindi ka ba nagsiselos pag nakikita mo kaming magkasam na? Pabirong sabi ni Santi. Nagjojoke siya pero hindi ako natawa dahil okupado ang isip ko. Crush ko si Jeff, pero never naman ako nagselos pag may kasama itong iba. Never ko ring naramdaman yung kabog ng dibdib kagaya kapag si Gray ang kasama ko. So, kaya ba sumisikip ang dibdib ko kapag may kasama siyang iba dahil nagsiselos na ako? Nung umiyak ako kanina, dahil naawa ako sa robot ko, pero parang naging reason ko na rin lang yun para umiyak at ibuhos ang sama ng loob ko na kinikimkim nang makita ko ang ng babaeng kasama niyang kumain ng lunch. Muli akong nagtanong kay Santi.
E paano kung girlfriend na ni Mickey Mouse yung bidang babae? Tapos malalaman na lang niya na kumain na pala si Guy kasama ang ibang babae kaya na late sa usapan nilang dalawa. Tapos eto pa, kahit sila na, may binubuhat pa siyang iba and worst nakabikini pa yung babaeng buhat-buhat niya. Ay naku, red flag si Guy. Kawawa lang yung bidang babae dyan. Ikaw Gigi ha, hindi ko akalaing nanonood ka rin pala ng romantic dramas, ani Santi. Ngayon lang pero parang ayoko nang panoorin. Pangit naman pala yung kwento, sagot ko. Pagdating sa ibang bagay ang dami kong alam, pero simpleng nararamdaman kailangan ko pang itanong sa iba. Dahil sa kaiisip sa pinag-usapan namin ni Santi ay nakatulog na ako nang hindi namamalayan. Maliwanag na nang magising ako. Pansin kong malinis na ang round table, wala na rin ang tray ng pagkain. Pero pansin kong may note na nasa ibabaw. Good morning, I'll be coming home late tonight. In-law's schedule is extremely hectic this week. I got the surgery lined up, and we might not get to see each other in the next few days. It's either I'll be home really late or end up sleeping at the hospital. Gray bahagya akong nalungkot pero may parte ng isip ko ang nagsasabing tama lang na hindi ko muna siya makita. Alam kong ilang araw lang ay mawawala din itong gumugulo sa isipan ko. Ako pa, wala naman akong hindi kayang gawin. Nagpapasalamat din ako dahil hindi ko rin nakakasalubong si Mrs. Tuazon buong maghapon. Kapag naiinip ako ay pumupunta ako sa kusina at nakikipag-usap sa mga kasambahay na unti-unti na ring nasasanay sa presensya ko. Nagiging komportable na rin sila sa akin. Nang mainip na ako ay inaayos ko na lang ang mga gamit ko. Malapit nang mag 1 week. Ang sabi ni Gray, bigyan ko daw siya ng 1 week at saka ako mag-decide kung magstay ba ako or hindi. Dapat bang ibalik ko na lang sa maleta itong mga gamit ko or ituloy itong pagsalansa ng mga gamit sa loob ng silid? Kiyahe. Parang ngayon ko pala rin yata naranasang mahirapan sa pagde-decide Kinagabihan, kagaya nga ng sabi ni Gray sa note ay malilate ito. Dahil nakatulog na ako't lahat ay wala pa rin ito. Kinabukasan, tanghali na nang magising ako. Nag-inat at naghikab ako ng napakahaba, saka ko iminulat ang aking nga mata. Ay kabayo, gulat na sabi ko. Muntik na akong mapalundag nang makita ang isang napakalaking teddy bear sa tabi ko. Muntik na akong atakihi dahil sa puting teddy bear na to, na mas malaki pa sa akin. Sinipat-sipat ko ito para malaman kung saan galing. Wala naman akong nakitang note kahit saan. Nasa kama ko na siya, so ibig sabihin akin na siya. Si Gray lang naman ang pumapasok sa silid ko bukod sa akin, kaya nasisiguro kong sa kanya galing ito. Hinawakan ko ang balahibo, napakalambot at ang sarap yakapin. Ilang saglit din akong nakayakap dito at hindi ko namamalayang nakangiti na pala ako habang hinahamplos ang malambot na balahibo ng teddy bear. Bakit kaya siya nag-uwi nito? Kapalit kaya ito ni Baby Gray ko? Naalala ko na naman yung nangyari kahapon kaya nawala na naman ako sa mood. Ang cute mo, pero nabubwisit pa rin ako sa amo mo, kausap ko sa teddy bear. Bigla kong naalala, bukas na nga pala ang practice ng graduation walk, kaya kailangan ko nang umuwi sa Batangas ngayon. Dali-dali akong tumayo at nagtungo sa banyo para ayusin ang aking sarili. Kailangan ko pang makausap si chairman para magpaalam na uwi ako. Mabuti na lang at naabutan ko pa sa office niya si chairman. Nagpaalam ako sa kanya at hindi na ito nagtanong ng marami. Sinabing niyang ipapahatid niya ako sa driver niya hanggang sa Batangas. Tumanggi pa nga ako nung una, dahil pwede naman kasi akong mag-commute pero hindi ito pumayag. Bago ako lumabas ay may inabot muna ako sa kanyang isang sobre. Kinuha niya ito mula sa akin. Nagulat pa ito nang makita ang larnan nun. Sekyon na may lamang 12 milyon pesos. Hindi pa man siya nagtatanong ay nagpaliwanag na agad ako. Nandyan po yung 8 million na galing kina Mrs. Tuazon at Danica. Another 4 million galing kay Gray. Kita ko ang pagtataka sa mga mata niya dahil sa huli kong sinabi. Mukha lang akong pera, pero hindi naman ako sinungaling na tao, kaya sinabi ko na sa kanya ang totoo. Binayaran lang po kasi ako ni Gray para magpanggap na girlfriend niya. Yun kasi ang kondisyon ni Kuya Drake para hindi niya i-pull out ang shares niya, paliwanag ko. That Drake D. Narinig kong usal ni chairman habang umiiling-iling ito at parang natatawa pa sa halip na magalit. Nakakapagtaka na parang hindi na rin siya nagulat sa nalaman. Hindi naman ako nag-aalangan na aminin sa kanya ang totoo.
Wala naman Alkong nakikitang dahilan para itago yun. Fake girlfriend lang naman yun, mas matindi pa nga dun yung totoong dahilan kung bakit ako narito ngayon. Nagalaw lang naman ako ng anak niyang manyak, kaya kailangan niya akong panagutan. Ano mang katawagan dun, totoo pa ring may namagitan sa amin ni Gray, kahit isang gabi lang, hindi peke. Nang malaman ni Itay ang tungkol dun dahil na rin sa kadaldalan ni Isabela, tinawagan niya agad si Chairman. At nang mag-usap silang dalawa, isang desisyon ang nabuo sa pagitan ng mga matatanda. Yun nga ay ang naging setup naming dalawa ngayon ni Gray. So, bakit ibinibigay mo sa akin ang 12 milyon? Tanong sa akin ni Chairman. Isusoli ko naman po talaga dapat sa kanila yan balang araw kapag nabawi ko na ang puhunan kung magtatagumpay sana ang plano ko sa robot. Pero nasa Innovatech na po ang design ko, hindi ko na po kailangan ng funds. Tumango-tango si Chairman. Hindi ka ba nanghihinayang dito sa pera? Napakalaking halaga nito para isoli mo lang. Siyempre po, honest kong tugon. Pero isang bagay po ang itinuro sa akin ni Kuya Dreke pagdating sa pagpapatakbo ng negosyo, minsan hindi lang puro algorithm. Sometimes we need to listen to our gut. If it feels wrong, it probably is. Pakiramdam ko po kasi ay hindi tama na patuloy kong itago ang perang yan. Napatunayan ko na rin kaya ko naman palang kumita ng mas malaking halaga sa sariling sikap. How about your parents? Malaking halaga din ang 12 milyon, magandang panimula ito para sa negosyo. Umiling ako. Hindi naman po business-minded ang mga magulang ko, sabi nga ni Mark Cuba, yung pinakamayamang investor sa buong mundo, na hindi porke nagkapera ka lang or nanalo ka sa loto ibig sabihin negosyante ka na rin. Isa pa, kontento at masaya na po ang mga magulang ko kung anong meron sila. Malalim lang na nakatingin sa akin si Chairman, pagkway umaliwalas ang mukha nito. How about this debat mentor mo si Drake? Base sa kwento ng father mo, Drake has been grooming you to be an asset to his company. So, I'm sure tinuruan ka rin niya sa finance, tanong niya. Tumango naman ako kahit hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niya yung ungkatin. Bakit hindi natin ito palagiin? Saka mo isoli ang 12 milyon kapag dumoble na ang halaga nito. So tell me, in 4 months paano natin yun gagawin? No ba yan? Nagpunta ako dito para magpaalam umuwi pero mukhang problem-solving class muna yata kami ni Chairman idea naman ako sa gusto niyang mangyari dahil nga tinuruan ako ni Kuya Drake sa finance, pero puro there lang ang mga itinuro niya sa akin. Hindi ko pa nagagawa sa actual or real-life situations. Saglit muna akong nag-isip saka sinagot ang tanong niya. Pwede po tayong bumili ng crypto, saad ko. Crypto? Hindi ba mas safe kung stock market tayo mag-invest? Tanong niya. Ang sabi niyo po kasi, kailangang dumoble ang pera in 4 months. So, short-term po ang goal natin at hindi investment kagaya ng mga stock market which is hindi sasapat sa time frame na ibinigay niyo. At ang nakikita kong pinakamabilis na kitaan is pagbili ng crypto. Lalo na po ngayon na papalapit na ang AKA, presidential election at nominated si Donald Trump. Anong kinalaman ni Trump? Openly pro-crypto po si Trump. Ilang beses na rin niyang sinabi na aalisin niya ang strict regulation sa digital assets like DAS-3, so yun po ang pwede nating bilhin. And Gavi F3. Sa ngayon po $4 4 na po palang ang presyo niya. Sobrang baba pa. Pero meron na itong strong foundation. Ginagamit na rin po ito sa ilang bangko at remittance companies para sa real-time cross-border transactions. Ibig sabihin, may usas talaga ang SLE, hindi lang siya hype compare sa ibang crypto. Kung mananalo si Trump, malaki ang chance na magkaroon ng regulatory clarity para sa mga digital assets sa VIF. Pag nangyari yun, expected na pwedeng umakyat hanggang $5 to 1.0 ang presyo ng E3 according sa mga analysts. So, baka nga walang pang 1 month after election ay hindi lang doble ang value ng BRI, lalo na at malaki ang chance na manalo si Trump, mahabang paliwanag ko. So paano mo nasabing malaki ang chance na mananalo si Trump? Tanong ulit ni Chairman. Base sa latest survey ng Real Clear Politics, nangunguna si Trump sa ilang key battleground states like Arizona, Georgia at Wisconsin. And since malakas ang base niya, mataas ang turnout ng mga supporters niya. Aside from that, maraming institutional investors ang naniniwalang market-friendly ang kanyang policy.
If pagbabasehan ang kanyang history, market at voting, malaki po ang chance na makabalik siya sa White House. That's good kung manalo siya. Paano naman kung hindi? Paano ang nagastos natin para sa kahi? Mababa pa rin po ang risk dahil sobrang baba pa ng price kung ngayon kayo bibili. Konti na lang ang ibababa nito. Pero kung tumaas, sobrang laki naman ang tutubuin. So, sa 4-month strategy, pinaka-logical na po ang crypto para sa akin. Pero alam mong walang kasiguraduhan sa crypto, anya. Alam ko po, sabi nga ni Kuya Drake, kahit saan ay walang kasiguraduhan kaya dapat proactive tayo. Hindi matatapos sa pagbili lang ng crypto ang plano. Kailangan pa rin ng mga experts para mag-monitor araw-araw. In short, nagiging risky lang ang isang investment or negosyo kung pinasok mo ito nang wala ka namang kaalalam-alam dahil hindi mo agad makikita ang paparating na problema. Lalo na yung mga nakikihype lang dahil uso kaya nagnegosyo at kung kailan huli na, sa kanila malalaman na lugi na sila. Nakita ko ang pagngiti ni Chairman Drake, really sharpened your skills impressively. Sa itsura niya ay mukhang natuwa siya sa sinabi ko. Ang dali lang naman nun. Naging routine ko na kasi ang magbasa ng mga link ng mga current affairs about world news at world finance na ipinapasa sa akin ni Kuya Drake sa email araw-araw. Malaki rin kasing tulong na updated ako sa mga ganong bagay lalo na at lumalaban ako sa mga kisbi. So ganun nga ang naging plano namin ni Chairman. Susubukan muna naming palagin ang 12 milyon at sa kanya ibabalik ang pera sa mga totoong may-ari nito. Nag-almusal lang ako at pagkatapos ay inihanda ko na ang aking sarili para bumalik ng Batangas. Hindi na ako nag-abalang mag-text kay Gray. Bakit pa, wala naman siyang pakialam sa akin. Mas inuuna pa nga niya ang ibang babae kesa sa akin na alagain lang daw niya. Baka nga pag nalaman niya na umuwi ako ay matuwa pa ito, waan na ang sakit ng ulo niya. Family driver ang nag-drive para sa akin hanggang sa bahay namin. Hindi naman nagulat sina inay nang makabalik ako. Pero panay naman ang tanong nito. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Hintayin mo muna sanang matapos ang graduation bago ka maglipat, ayan pabalik-balik ka pa. Bakit kasi atat na atat kang lumipat dun? Bakit, maganda ba ang bahay nila? Ani ina habang naghahapunan kami ng gabing yun. Sobrang ganda po. Parang palasyo, sabi ko at dinescribe sa kanya ang itsura ng mansion. Kumusta naman ang biyenan mo? Tanong ni inay. Mabait naman po, para namang hindi nyo pa po nakikita si Chairman. Mukha lang siyang nakakatakot pero mabait pala, tugon ko. Hindi yung ang tinutukoy ko. Kumusta ang ina ni Gray? Tinatrato ka ba niya ng tama? Curious nitong tanong. Opo naman, mabait din po, pagsisinungalin ko. Ayaw kong mag-alala pa si inay. Alam kong pag nalaman niya ang nangyari ay siguradong magkakagulo at hindi na ako nito papayagang magtrabaho pa sa Innovatech. Mabuti naman ay mabait pala sila sayo sa bahay na yun. Dahil kung hindi ka tinatrato ng tama ng ina ni Gray, ay baka masabunutan ko siya. Isa na nga ito sa mga dahilan kaya hindi pwedeng malaman ni inay ang kamalditahan ni Mrs. Tuazon. Hindi naman ako yung tipong magpapaapi. Nagkataon lang na nasaling nila ang weakness ko nung pakialaman nila si Baby Gray. Mabait po talaga at saka animal lover. May aso nga po siya parang chihuahua, tahol ang tahol. Danica ang pangalan. Nahinto ako sa pagsasalita nang marinig kong tumutunog ang cellphone ko. Hindi ko yun sinagot dahil kumakain pa kami. Nasa salas kasi ang cellphone ko, naiwan ko dun. Tapos yung swimming pool nila sobrang laki at sobrang ganda. Mas maganda pa nga kaysa pool nina, nahinto na naman ako sa pagsasalita nang muling tumunog ang cellphone ko. Hindi ko na lang ulit pinansin. Mas maganda pa kaysa pool ni na Donya Agatha. Yung tubig maligam, sagutin mo na kaya muna yung cellphone mo, baka importante, sabi ni Itay nang muli na namang tumunog, kaya naman tumayo ako para magtungo sa salas. Naabutan ko itong tumutunog at rumehistro ang number ng taong ayaw ko nuna sanang maalala, walang iba kundi ang aking boyfriend na hilaw, si Gray. Bago ko pa masagot ang tawag ay namatay na ulit ito. Nakita kong nag-pop up ang number ni Gray sa telepono ko. Nagpadala siya ng text message. Nakauwi na kaya siya sa mansion or busy pa rin sa hospital? Wala pa siguro siyang pahinga hanggang ngayon. Dinampot ko ang cellphone at binasa ang text message niya. From Sugar Daddy, please answer the call.
Nagsimula ako mag-type ng message para ipadala sa kanya. Sugar daddy, tulog na ako. Kasi send ko pa lang ng message ay nag-reply na agad siya. From Sugar Daddy, kung gusto mong gamitin ang computer ko, 1,437 ang PIN. Sus, akala ko pa naman kung anong importante ang sasabihin niya. Mukhang hindi pa niya alam na nakabalik na ako ng probinsya. Kahit naman siguro malaman niya, wala naman siyang pakialam. Wala naman kaming relasyon, sa kayo naman talaga ang gusto niya, yung walang alagaing kagaya ko. Baka nga enjoy pa ito sa hospital dahil nandun ang babae niya, yung matured sigurong mag-isip hindi kagaya ko. Hindi na ako ulit nag-reply. Binalikan ko na lang sa kusina sina inay. Ano gang gusto mong handa sa graduation mo? Tanong ni inay. Nay, wag na lang po kayong maghanda, sagot ko. Bakit naman hindi? Graduation tapos valedictorian ka pa, si itay. Di rin naman po makakarating sina ate, kaya kahit wag na. Mas gusto ko po yung tayo-tayo lang pigit ko, at sa bandang huli ay napapayag ko rin sila sa hiling ko na kami-kami lang. Kinabukasan bumalik ako sa school para sa practice ng graduation walk, excited na talaga akong magbakasyon, saad ko habang kumakain kami ni Santi at Nika sa canteen. Obvious nga na excited ka, hindi mo na nahintay ang graduation, lumuwas ka na agad ng Manil, babalik ka rin naman, ani Santi. Zero o nga, bakit hindi mo na lang hinintay muna matapos ang graduation bago ka naghakot ng mga gamit mo, segunda ni Nika. Alam kasi nila na naglipat ako nung isang araw pero ang sabi ko kay Ate Tintin ako titira. Ako nga, ayoko pang makita yung kapatid ko. For the next 4 years siya yung makakasama ko sa iisang bubong. Kaya bilib ako dito kay Gigi, excited na makasama ang kapatid niya, naiiling na sabi ni Santi. Si San kasi ay titra sa bahay ng kapatid niya, kapag nag-college na kami, si Nika naman ay sa tita niya. Gwapo siguro driver ng kapatid mo, nagbibirong sabi ni Santi. Sira, natatawa kong sabi. Malay ko ba kung may poging nakatira dun? Aliandis makapaghakot ka kasi, akala mo namnan si Jungkook ang magiging housemate mo. Nagmamadali, habang tumatawa sila ay napaisip naman ako. Wala silang ipinagkaiba kay inay. Ganitong-ganito rin ang sinabi niya kahapon sa akin nang umuwi ako, na kesyo nagmamadali daw akong lumuwas ng Manila. Bakit nga ba ako nagmadali kahit alam kong after 3 days ay kailangan ong umattend ng graduation walk? Lalo na at ako ang valedictorian ng batch namin, kaya hindi pwedeng hindi ako attend dahil may speech ako. Bakit nga ba? Bigla tuloy akong may naalala, tapos ay napailing na lang ako. Heist, congratulations self. Kasapi ka na rin sa kapisanan ng mga tanga. Zero, ayan na yung crush mo, ani Nika kaya nahinto ako sa pag-iisip at napalingon sa itinuro niya. Si Jeff bagong dating, gwapo pa rin kahit napakasimple ng suot na jeans at t-shirt. Hindi mo ba na-miss, bulong ni Santi sabay sundot sa tagiliran ko. Napatingin akong muli kay Jeff. Na-miss? Parang hindi ko nga siya naalala. Nakakapagtaka kasi dati ay crush na crush ko siya. Kaya nga siya ang kinuha kong escort nung 18 birthday ko. Ganon pa rin naman ang itsura niya, gwapo, pero bakit parang bumata yata siya ngayon sa paningin ko? Magkasing edad lang naman kami. Hi, ladies, bati ni Jeff sa amin nang makalapit siya sa kanaupo sa table namin. Kung hindi lang ako excited na magtrabaho ngayong bakasyon sa Innovatech, baka sa first day of school pa ako luluwas ng Maynila, ani Nika. Isa pa itong hindi excited tumira sa kamag-anak nila kahit close naman siya sa tita niya. Ikaw ba Jeff, hindi ka ba kinakabahan sa part-time job natin? Tanong ni Nika kay Jeff. Yumiling si Jeff. Kasana natin si Gigi, so bakit ako kakabahan? Nakangiting anito sabay tingin sa akin. Si Santi at Nika, parang nangisay sa kinaupuan at hindi napigilan ang mahinang tili, naghawakan pa sila sa kamay. Yung tiling may halong panunudyo. Nagkatinginan tuloy kami ni Jeff at napatawa sa ikinilos ng dalawa. Paano ba naman, simpleng salita, binigyan agad ng meaning nakakapagtaka lang dahil hindi ako na-awkward sa kanya. Napaisip tuloy ako, kay Gray kaya. Magagawa ko pa rin bang makipag-asaran sa kanya? Magkakasama pa rin tayong 4 sa trabaho at sa college, so bakit ako kakabahan? I'll be inside the comfort zone, pahabol ni Jeff. Ang sabi ni Chairman Tuazon, samantalahin daw natin ang bakasyon para mas marami daw oras na magtrabaho sa company, more hours, more sweldo.
Kasi pag nagsimula na ang school, mababawasan na ang pasok natin sa trabaho, paliwanag ko sa kanila. Nahinto ako sa pagsasalita nang tumunog ang cellphone ko, kaya dinukot ko ito sa bag ko. Nang tingnan ko kung sino ang nag-message, number ni Gray ang rumehistro nang mag-pop up ito. Ilang sandali rin akong napatitig sa cellphone ko. Hindi ko binasa sa halip ay ibinalik ko na lang sa bag ko. Pero napatitig ako sa bag. Babasahin ko ba? Napakagat ako ng ibabang labi at muling binuksan ang bag saka muling kinuha ang cellphone, at nang hawak ko na yun ay napatitig na naman akong muli. Kiyahe! Hindi ko talaga matiis kaya binasa ko rin ang message niya. From Sugar Daddy, don't wait for me. Baka hindi na naman ako makauwi. Wala pa rin siyang kaalam-alam na nakauwi na ako. Napakibot ang nguso ko. Kahit naman nagkataong nasa Manila pa rin ako, wala na akong balak maghintay ng uwi niya. Natuto na ako, lesson learned, the less you expect, the less you hurt. Yoko nang umasa sa paasang kagaya niya. Hindi na rin ako nag-reply para less talk, less mistakes. Kinabukasan wala kaming ginawa sa school buong araw kundi ang mag-practice ng graduation. Bukas ang last day ng practice. Pagkatapos sa school ay diretso lang ako sa bahay. Tapos na kaming maghapunan at madilim na ang buong paligid nang magpasya akong umakyat sa kwarto. Nagsusuklay ako ng buhok nang makita kong bumukas ang screen ng cellphone ko. Iniwan ko muna ito kanina sa kama dens bumaba ako kanina para kumain. 3 text messages at 5 missed calls ang nakarehistro, lahat galing kay Gray. From Sugar Daddy, bakit hindi mo sinabing aalis ka? Bakit ka umalis? Kailan ka uwi? Siguradong nakauwi na siya kasi alam na niyang wala na ako sa mansion. Kanina ko pa hawak ang cellphone at nakatitig lang sa screen, nag-iisip kung anong ire-reply nang biglang mag-vibrate ito dahil may dumating na namang text message, kaya binasa ko muna yun. From Sugar Daddy, umuwi ka na. Saktong narinig ko ang boses ng aking ama mula sa ibaba. Gigi, sagutin mo nga ang tawag ng boyfriend mo. Kanina ka pa raw niya tinatawagan. Bakit ba hindi mo sinasagot? Malakas ang boses na sabi ni Itay. Opo, tugon ko sa malakas na boses din para marinig niya. Kasasabi ko lang noon nang bigla na namang tumunog ang aking cellphone, tumatawag si Gray. Nagdadalawang isip ako kung sasagutin ko ang tawag. Anong sasabihin ko sa kanya? Yung inis na nararamdaman ko kasi ay napalitan na ng hiya. Kaya ngayon, di ko alam paano siya kakausapin. Baka mahalata niya sa boses ko na gusto ko na siya, baka pagtawanan lang niya ako. Ilang sandali pa ay narinig ko si Inay sa labas ng silid ko. May kausap siya sa telepono at naka-loudspeaker. Nay, pwede ko po bang kausapin si Gigi? Hindi ako pwedeng magkamali, boses yun ni Gray. Bigla tuloy akong kinabahan. Sobrang kabog pa ng ibdib ko. Naririnig ko pa lang sa malayo ang boses niya, nagkakaganito na ako. Narinig ko ang patuloy na yabag ni Inay palapit sa pintuan ng silid ko. Kaya bago pa man siya makapasok ay kumubli na agad ako sa ilalim ng kumot at nagkunwaring tulog. Maya-maya pa ay narinig ko bumukas ang pintuan. Gigi, pigil ko ang aking hininga at naninigas ang buong katawan para pigilan ang aking sarili na gumalaw. Naku Gray, mukhang tulog na eh. Batang to talaga, narinig kong sabi ni Inay sa kausap. Gigi, mukhang gigising pa yata ako ni Inay nang magsalita si Gray sa kabilang linya. Nay, wag niyo na pong gisingin, tatawagan ko na lang po siya bukas, anito. Sige, pasensya na. Sige at sasabihin ko sa kanya. Wika ni Inay at tinapos na rin nila ang tawag. Nakahinga ako nang maluwag nang lumabas na si Inay ng silid ko nang hindi na halatang nagtutulog-tulugan lang ako. Bumalikwas ako nang masigurong wala na si Inay. Tawag pa lang yun pero nagkakaganito na ako. Paano pa kung magkaharap na kami? Ganito ba talaga ang pakiramdam kapag may nagugustuhan? May crush din naman ako dati pero hindi naman ako nagkaganito. Hindi ko alam kung anong oras na akong nakatulog kaiisip kung paano ko siya kakausapin kapag tumawag na siya. Kinabukasan, no choice ako kundi ang gumising ng maaga dahil kailangan kong pumunta sa school para sa last day ng practice namin. Ang itim ng airbag puna agad ni Nika nang makita niya ako sa school. Napuyat kasi ako sa napanood, pagdadahilan ko pero talagang kating-kati na akong sabihin sa kanila ang totoo. Alin, yung ikinuwento mo nung isang araw, si Mickey Mouse, tanong ni Santi na nakangiti na agad. 0-0, yun nga. Hindi pa sila hiwalay pero parang cool off, ganun.
Paano pala kung panay ang tawag ni Guy sa bida? Tinatanong kung bakit siya umalis? Bakit kaya siya nagtatanong, sa tingin mo ba gusto na rin niya yung babae? Tanong ko. Tumawag si Santi. Samantalang si Nika naman ay nakikinig lang sa usapan namin. Tawag lang yun. Walang ibig sabihin yun, baka naman mamaya bumigay na agad yung bida. Kung talagang interesado si Mickey Mouse sa kanya, pupuntahan at susunduin niya si girl kahit gaano pa siya kabusi at kalayo. Ay ganun, usal ko. Tumpak, bakit kaya bigla na lang siyang nahiya sa lalaki? Dapat nga naiinis pa siya kasi may kasalanan ito sa kanya. Baka in love na siya. Ano? Obviously, in love na yung babae kay Guy, sabi pa ni Santi. May mga sinabi pa ito pero hindi ko na naintindihan pa dahil nakafocus ako sa sinabi nitong in love na. Yung hiyang nararamdaman ko kahapon ay nadagdagan tuloy ng excitement na hindi ko maunawaan. Alam kong tatawag si Gray ngayon kaya nilakasan ko pa ang setting ng volume para marinig ko agad. Nilagyan ko rin vibrate. Kaso, natapos na kami sa practice ng graduation walk, ay wala pa rin akong natatanggap na tawag or text man lang kay Gray. Bakit kung kailan ready na akong sagutin ang tawag niya, saka naman ito hindi nagpaparamdam? Hindi kaya busy na naman ito sa grease niya, kaya nakalimutan na naman ako. Hindi naman siguro, sabi ng isip ko. Baka busy lang ito sa trabaho, pangumbinsi ko sa aking sarili. Baka mamaya pa siya tatawag, nakausap mo na ga ang boyfriend mo, tanong ni Itay habang naghahapunan kami. Hindi pa po, malungkot kong sagot. Ikaw na ang tumawag dun sa tao, bali walang utos nito. Tay, baka tulog na po yun, ayoko pong gisingin. Sabi po kasi niya, marami siyang nakaschedule na operahan, katwiran ko. Sa susunod, sagutin mo agad pag tumatawag sa'yo, dugtong pa ni Itay. Sumang-ayon na lang ako sa kanya. Yun naman talaga ang gagawin ko. Actually, kanina pa akong kating-kati na tawagan siya, pero kagaya nga ng sabi ko kay Itay baka tulog na ito, isa pa ay nahihiya pa rin ako kaya nga kahit text message lang ay hindi ko pa magawa. Naisip ko nga na magpadala na lang ng kote, may maisend lang pero parang ang random naman. Nakatulugan ko na ang kahihintay sa tawag ni Gray at nagising na ako't lahat kinabukasan ay wala pa ring Gray na nagpaparamdam. Sabi ko na nga ba, paasa lang siya kagaya ng huli niyang ginawa. Sino ba naman ako para maalala niya kung ang gaganda ng mga nakapaligid sa kanya? Ayusin mo nga yung mukha mo, parang hindi ka gagraduate ng valedictorian ah. Umiti ka kahit konti. Para kang namatayan dyan. Sayang ang ibinayad ko sa nag-makeup sa'yo, si Tani Inay sa akin, habang nakapila na kaming lahat para sa graduation march. Suot ko na ang tuga ko. Ewan ko ba, dapat masaya ako ngayong araw na ito kagaya ng ibang mga estudyante, pero kahit anong pilit ko ay hindi ko magawang umiti hanggang sa magsimula na ang graduation march. Nagsimula na rin ang seremonya at maya-maya pa ay isa-isa nang tinawag lahat ng graduates para tumanggap ng diploma. Sunod ay ang awarding of honors and special awards. Marami akong natanggap at tuwing tatawagin ang pangalan ko ay salitan sina Itay at Inay kung sino ang aakyat sa stage para siyang magsabit ng medal sa akin. Siyempre ang pinaka-importante sa lahat ay ang pagbibigay ng medal sa valedictorian para sa highest academic achiever at ako yun. Valedictorian. Georgina Mojeres, masiglang anunsyo ng host. Agad akong tumayo at naglakad papunta sa gitna ng stage at muling hinintay ang aking mga magulang habang inaayos ang napakaraming medal na nakasabit sa aking liig. Paglingon ko, isang napakapamilyar na bulto ng lalaki ang nakatayo sa gilid ng stage. Laking gulat ko at ganun na lang ang kabog ng dibdib ko nang makilala ito. Si Gray, nakatingin siya sa direksyon ko. At nang magsalubong ang mga mata namin ay parang nahulog bigla ang puso ko. Shit! Bakit sobrang gwapo niya ngayon sa paningin ko? Anong ginagawa niya rito? Dapat ay nasa trabaho siya ngayong oras na ito. Hindi ako makapaniwala na makikita ko siya rito sa mismong araw ng graduation ko. Ilang araw ko lang siyang hindi nakita pero pakiramdam ko ay sobrang tagal na. Parang huminto ang oras at bigla akong nabingi. Yung parang wala akong naririnig na ingay, wala rin akong ibang nakikita maliban sa kanya. Inabot ng isang staff sa kanya ang medal. Tinanggap niya yun tapos ay marahang naglakad palapit nang hindi inaalis sa akin ang tingin. Nang nasa harap ko na siya, tumingala ako dahil sa tangkad niya. Bahagya siyang yumuko para magpantay ang aming mga mata, sa kanya ako binati ng isang matamis na ngiti.
Ayon, nahulog na naman ang puso ko, ni hindi ko man lang nasalo. Marahan niya inangat ang kanyang mga kamay habang hawak ang medal saka unti-unting isinabit sa akin. Akala ko ay okay na pero hindi pa pala. Naglakbay ang mga kamay niya sa aking likod at hinawi ang buhok na natatabunan ng ribbon ng medal. Banayad pa niyang inayos ang ibang hibla ng buhok na naligaw. Muli niyang sinalubong ang mga mata ko. Tapos ay inilapit ang kanyang mukha sa kabumulong congratulations, I'm so proud of you. Mabilis lang yun pero para sa akin, parang napakatagal na nun. Hindi ako sumagot pero yung puso ko, kanina pa sumisigaw ng sug-sug. Sug-sug. Hinawakan niya ako sa magkabilang balikat para pihitin at iharap sa unahan. Dun pa lang ako parang natauhan. Smile, sabi ng photographer. Naramdaman ko pang mas humigpit ang hawak niya sa gilid ng aking balikat. Nakita ko sina inay at itay na nakangiti habang nakatingin sa amin, kaya napangiti na rin ako. Hintayin kita sa baba, bulong muli ni Gray at sak naglakad pababa ng stage. Mahaba rin ang itinagal ng ceremony, pero sa buong panahon, na kay Gray lang ang atensyon ko. Hindi siya umupo, sa halip ay nasa likuran lang siya, nakatayo at matyagang nanonood. Nandun siya habang tumatanggap pa ako ng napakaraming awards. Maging nang magbigay ako ng speech bilang valedictoria ng batch namin, ay nandun lang siya at hindi umaalis sa pwesto niya at matamang nakikinig aaminin ko, naging kumpleto talaga ang araw na ito dahil sa pagdating niya. Kinalimutan ko muna ang mga alalahanin at inenjoy pansamantala ang moment na to, minsan lang ito, moment ko to kaya magiging masaya muna ako. Nang matapos ang graduation ay dumiretso muna ako sa mga magulang ko. Congrats, anak, bati nila pareho sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Nagsitayuan na ang matao at nang hanapin ng mga mata ko si Gray ay hindi ko na siya makita. Gigi, tara at magpa-picture tayo kasama mga kabatch natin, masayang sabi ni Santi sabay hawak sa braso ko at hinila na ako. Wait lang po, paalam ko kina inay. Nakangiti lang ang mga itong tumango. Sobrang saya ng buong batch namin. Nagsisigawan, nagsisitalunan, at ang pinaka-favorite ko sa lahat ay nung magpa-picture kaming apat na magkakaibigan habang tumatalon at inihagis ang tuga sa harap ng kamera. This is it, pero magkikita pa rin naman tayo next week sa Innovatech, sabi ni Nika na may malawak na ngiti habang isa nang nag-aalisan ang mga kabatch namin. Yup, chat-chat na lang para alam natin kung saan tayo magkikita sa first day natin, okay? Baka bukas lumuwas na ako ng Manila, ani Santi habang pinapagpagan ang tuga nitong narumihan dahil sa paghagis kanina. May konting handa sa amin, baka gusto niyong sumama, aya ni Nika. Tumingin pa ito sa pamilya nitong naghihintay na sa kanya sa hindi kalayuan. Hindi ako makakapunta, naghanda rin si mama tanggi ni Santi. I can't either, may handa rin kami sa bahay, saad ni Jeff. Hindi ako agad nagsalita, wala naman kasi akong handa. Baka mamaya magyaya pa sila, pag nalaman nilang wala akong gagawin. Pero sa huli hindi ko rin natis, inamin ko na rin na walang ganap mamaya sa bahay namin, wala kaming handa. Magluluto lang si inay ng specialty niya, sagot ko. Humarap sa akin si Jeff nang marinig ang sinabi ko. Tumingin siya sa akin at saka nagsalita. Pwede ba kitang invite after niyong kumain? Susunduin kita sa inyo kung okay lang sayo. Ako na rin ang maghahatid sa iyo pabalik, wika nito at tipid na ngumiti. Napaisip naman ako sa sinabi niya, iniisip kung paano ko siya tatanggihan ng maayos. Salamat, sorry kiddo, but we have other plans. Pamilyar na boses ng lalaki ang nagsalita mula sa likuran. Sabay-sabay kaming napalingon sa nagsalita. Pumihit ako patalikod at nakita ko si Gray. Bigla na lang naglulundag ang puso ko nang makita siya ulit. Ayan na naman, sub-sub na naman, sabi ng puso ko. Napansin ko rin ang malaking kumpol ng bulaklak na hawak nito. Napakagat ako ng labi at napangiti, kasi alam ko namang para sa akin yung bulaklak na hawak niya. Pero napawi din agad ang ngiti ko nang mapansin ang nakakunot na noo nito. Hindi kagaya kanina sa stage, na maaliwalas ang kanyang mukha. Ay si Doc pala. Kumusta po, bati ni Santi nang makilala si Gray, ganun din si Nika. Tumango si Gray sa mga ito. Congrats, bati niya sa mga kaibigan ko. Pagkway muling sumeryoso at dumako ang tingin kay Jeff. Pasensya na, pero may pupuntahan pa kami ng girlfriend, Ninong, kinakabahang putol ko sa sasabihin niya, kaya nahinto siya sa pagsasalita.
Sige po ninong, magpapaalam lang ako sa kanila, balis ang sabi ko at saka tulirong humarap sa mga kaibigan ko. Sige, mauna na ako, nakalimutan ko mailakad nga pala kami eh. Chat-chat na lang ha, sabi ko sa mga to at hindi na nakapagpaalam ng maayos. Paalis na rin ang mga ito kaya hindi na rin siguro nila napansin ang ikinilos ko. Agad akong lumakad palayo sa kanila. Kahit nga si Gray, naiwan ko na. At nang medyo malayo na ko ay saka pa lang ako huminto. Pagkatapos ay pumihit ako para lingunin si Gray pero napaatras ako ng bahagya dahil nasa likuran ko pala siya. Sisitahin ko pa sana siya dahil sa muntik na niya akong binisto kanina. Kaso, nakangiting mukha niya ang sumalubong sa akin. Wala na rin yung kunot sa kanyang noo. Congrats, bati nito habang inaabot sa akin ang baukwet ng bulaklak. Hindi ko na naituloy yung dapat sana ay sasabihin ko pa. Sa halip ay natamimi ako at wala sa sariling tinatanggap ang baukwet. Salamat, tugon ko na parang aso na bigla niyang napaamo. Kunwari na lang ay inaamoy ko ang mga bulaklak para dun ibaling ang aking mata, hindi ko kasi masalubong ang kanyang tingin. Bigla na naman kasi akong tinubuan ng hiya, yung kagaya ng naramdaman ko nung isang araw na tumatawag siya. Ano ba kasing ginawa sa akin ng matandang to? Ginugulo niya sobra ang utak ko. Magpa-picture muna tayo, boses ni Itay. Sabay kaming napalingon ni Gray sa direksyon nila ni Inay na papalapit sa amin. Kasama niya ang isang estudyante na inusap nito para hawakan ang cellphone at kunan kami ng litrato. Pumwesto si Inay sa right side ko at katabi naman niya si Itay habang nasa kaliwa ko naman si Gray. 1, 2, 3. Say cheers, sabi ng kumukuha ng litrato kaya ngumiti ako at siguradong ganun din ang mga kasama ko. Biglang kumabog ang dibdib ko nang maramdam ang kamay ni Gray sa gilid ng aking balikat pero hindi ako nagpahalata. Isa pa, request ni Itay. Game naman na sumunod ang estudyante at tumingin itong muli sa screen ng cellphone, saka muling sumigaw. Okay, 1, 2, 3. Nawala ang kamay ni Gray sa balikat ko, pero lumipat na naman yun sa aking bewang at bahagya akong hinapit-palapit, kaya gulat akong napatingin sa kanya. Say cheers! Narinig kong sabi ng tatlo. Ako lang yata yung hindi nakasabay dahil na-freeze na ako sa nagkakahawak ni Gray. Naglakad palapit sa amin ang estudyante at ibinigay kay Itay ang cellphone. Umalis na ito matapos naming magpasalamat. Patingin nga po tay, sabi ko, cellphone niya ang tinutukoy ko. Feeling ko kasi ay hindi ako nakangiti dun sa huling picture namin kaya gusto kong makita. Inabot naman yun agad ni Itay at agad kong tiningnan. 2 kuha lang yun, grabe naman yung estudyanteng yun. Hindi man lang dinamihan. Maganda yung unang kuha, nakasmile kaming lahat habang nakahawak sa balikat ko si Gray. Nang iswipe ko ang screen, yung pangalawang picture naman ang nakita ko. Bukod sa hindi na nga ako nakangiti, nakatingala pa ako at nakanganga na parang tinga habang gulat na nakatingin sa mukha ni Gray. Samantalang si Gray naman, ang gwapo ng ngiti sa kamera. Narinig ko ang mahinang boses niya sa likod ko na tumatawa. Nakikitingin din pala ito sa cellphone ni Itay habang sinuswipe ko. Napairap tuloy ako, kasalanan kasi niya. Pangit naman ng kuha ko, reklamo ko at ibinalik na kay Itay ang cellphone nito. Tay, burahin niyo na lang po yung pangalawang picture, sabi ko. 2 na nga lang ito, buburahin mo pa, sagot ni Itay. Napanguso na lang ako. Tay, pakipasa naman po sa akin ng mga litrato, narinig kong sabi ni Gray. Nang lingunin ko siya ay ngiting-ngiti ito at para bang tuwang-tuwa pa siya. Gigi, dyan ka na lang sa boyfriend mo sumabay at magkita na lang tayo sa restaurant, wika ni Itay. Po. Simpleng hapunan lang ang balak namin ni Inay dahil nagluto siya ng kaldereta para sa hapunan namin pero mukhang nag-iba yata ang plano ah. Akala ko po ba, nagyaya si Gray, siya daw ang taya, paliwanag ni Inay. Taka naman akong napalingon kay Gray. Hindi naman kailangan, pwede bang wala, hinakot mo ng lahat ng awards, wika ni Gray na nakapagpahinto sa sasabihin ko. Hindi naman yata ako makakapayag na hindi natin yan i-celebrate. Lalo na ako, hindi lahat ng lalaki may misis na kasing talino mo. Ano daw? Misis? Tama ba ang narinig ko? Muli akong napatingin sa kanya, nakangiti lang ito sa akin. Nasa tabi namin ang parents ko kaya medyo nahiya tuloy ako dahil alam kong narinig nila ang sinabi ni Gray. Pero nang lingunin ko ang mga magulang ko, nakangiti lang ang mga ito at hindi man lang kumontra. Halatang botong-boto talaga sila dito.
Sige na, nang makakain na tayo. Yaya ni Itay at nauna na silang naglakad para magtungo sa jeepney na sinakyan namin kanina. Hinatid ko sila ng tingin ko hanggang sa makasakay na sila. May kasalanan ka pa sa'kin, napaigtad ako nang marinig ang boses ni Gray. Nawala ang ngiti ko at taka akong napatingin sa kanya. Wow, ha? Ako pa pala itong may kasalanan ngayon. Ang naaalala ko kasi, siya itong nagpaiyak sa'kin. Yun sana ang sasabihin ko kaso napaigtad ako nang hawakan niya ang kamay ko. Kita ko ang pagtataka sa mukha niya nang mapansin nito ang naging reaksyon ko. Kasi naman, normal lang sa kanya na hinahawakan niya ako ng ganito at wala lang dati sa akin yun. Pero iba ngayon, parang may kuryenteng gumapang sa aking buong katawan. Yung kuryenteng masarap sa pakiramdam kaya habang naglalakad kami para akong lumulutang. Bahagya man siyang nagulat sa reaksyon ko, hindi pa rin niya ako binitawan hanggang sa makarating kami sa kanyang sasakyan. Pumuwesto agad ako sa gitna saka ko nakita si Mang Mario, ang driver nila. Kasunod ay bumukas ang pintuan sa kabilang side at pumasok mula dun si Gray, saka naupo sa tabi ko. Mang Mario, andito po pala kayo, masayang bati ko sa driver. Bumati naman ito ng pabalik. Congratulations, Anya. Galing pa ako sa trabaho. Hindi ko kakayanin kung nagdadrive pa ako, delikado, paliwanag ni Gray kahit di ko siya tinatanong. Sabi ko na lang sa katumango. Pag-upo niya, nagdikit ang mga braso namin at para akong napaso kaya bigla akong napausod palayo. Kunot noon na naman siyang napatingin sa akin. Bumaling ako sa bintana para kunyari wala lang yun. Bakit hindi mo sinabing aalis ka? Walang pasakalyang tanong niya nang magsimula na kaming bumiyahe. Dahil sa tanong na yun, naalala ko ulit ang gusot sa pagitan naming dalawa. Namasana nga pala ang loob ko dahil sa pang-Indian niya sa akin dahil sa grace niya. Sandali ko kasi yung nakalimutan dahil na-distract ako sa kanya. Nagpaalam naman ako kay chairman, katwiran ko na lang. Ako ang asawa mo, dapat alam ko rin kung anong nangyayari sa'yo, anito sa seryosong boses. Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi nito. Kanina pa niya ako tinatawag na asawa. Ang advance naman niyang mag-isip, hindi ko nga alam kung matatawag ba kaming mag-boyfriend. Magkasama nga kami sa iisang bahay, pero iba't iba naman ang babae niya. Sasabay ka na sakin mamaya pabalik ng Manila, Anya. Hindi siya nagtatanong, sa halip ay para itong nag-uutos. Hindi na ako babalik sa bahay niyo, sabi ko kahit hindi naman totoo. Nakita ko pa sa salamin na napatingin si Mang Mario sa direksyon namin. Siguradong naririnig niya ang pag-usap namin. Nakausap ko na ang parents mo. Alam na nilang uwi na tayo ngayon, wika nito. May usapan tayo, di ba? Tapos na yung 1 week na palugit ko, nakapagdesisyon na alko, lakas loob na sabi ko. Saktong pumarada ang sasakyan sa tapat ng restaurant. Hindi naman kasi kalayuan yung restaurant kaya nakarating agad kami. Walking distance nga lang ito mula sa school kung tutuusin. Doon ako uwi sa bahay namin. Ayoko nang bumalik sa bahay nyo, tapos na ang 1 week na ibinigay ko sayo. Sagot ko sabay alis ng seatbelt ko at akmang lalabas ng pituan nang pigilan niya ako sa braso. Gigi, anito. Ayaw mo nang alagain di ba? Congratulations, malaya ka na. Ang sarap sa pakiramdam matapos sabihin yun. Mas masarap pa kaysa makatanggap ng medals. Ganito ba talaga kapag may gusto ka na sa isang tao, magulo sa pakiramdam? Yung gustong-gusto mo siyang makita pero pag nasa harapan mo na inis ka naman sa kanya. Ang totoo, balak ko naman talagang bumalik ng mansion Siyempre may summer job na ako next week sa Innovatech. Gusto ko lang asarin si Gray para makaganti sa pambabae niya. Tapos na ako sa paglilista ng multa, kaya sa ganitong paraan na lang ako babawi. Mukhang effective naman, hindi kasi maipinta ang mukha niya. Tumingin siya sa akin pero mabilis akong tumalikod. Baka mahalata pa niyang may gusto na ako sa kanya. Umusod ako papalabas ng sasakyan at iniwarn siya sa loob. Nauna akong pumasok ng restaurant. Kahit hindi nakatingin, alam kong kasunod ko sina Gray at Mang Mario. Nadatnan ko na rin sina Itay sa loob pero dumiretso muna ako sa banyo. Hindi naman ako naiihi, gusto ko lang makita sa salamin kung okay pa rin ang mukha ko. Bigla kasi akong non-conscious sa itsura ko. Hindi naman ako dating ganito. Paglabas ko, malayo pa lang ay tanaw ko na agad si Gray, kaharap ng mga magulang ko. Mula dito ay natitigan ko ang kanyang mukha. Gumugwapo talaga siya ngayon.
Nang malapit na ko sa kanila, kita kong tatayo pa lang si Gray para hilahin ang upuan sa tabi niya, pero dumiretso na ako sa tabi ni Mang Mario. Wala namang nakapansin ng ginawa ko maliban sa aming dalawa dahil busy ang mga kasama namin sa pagbabasa ng menu na orderin nila. Habang pumipili ako sa menu ay tumayo si Gray at naglakad palapit sa akin. Kita ko sa sulok ng mga mata ko na tumingin muna siya sa akin bago siya naupo sa mismong tabi ko. Siya namang lapit ng waiter at tinanong kung anong order ko. Mango smoothie lang, sabi ko. Yun lang ang inorder ko, hindi pa naman kasi ako gutom. Sunod na umorder ay si Gray. I'll have the house ribeye steak, cooked medium rare. For sides, I'll have garlic herb mashed potatoes and Caesar salad, anito sa waitress. Is that all, sir? Make it two, my wife will have the same, sabay baling niya sa akin. Napatingin ako sa kanya nang sabihin niya yun. Bakit pati ako meron? Hindi pa ako gutom, bulong ko sa kanya. Anong gusto mo, juice or soda? Tanong nito na parang hindi narinig ang sinabi ko. Nang hindi ako sumagot ay hinarap nitong muli ang waitress. Paki-cancel ng smoothie hiya, give her mango juice instead. I'll just have water, anito. Okay po, any more sir? Umiling si Gray sa tanong na yun. That's all. Umalis na ang waitress matapos kunin ang umorder niya. Sabi ko hindi pa ako gutom eh. Mamaya na lang ako kakain pag nagutom ako, sabi ko na pabulong pa rin. Baka kasi marinig ni Itay, sigurado kasing mas kakampihan pa niya ito kaysa sa akin. Hindi nagluto ang inay mo. So, saan mo balak kumain pag nagutom ka? Huwag mong sabihing makikikain ka sa handa ng Jeff na yun, pabulong din na sabi nito. Dahil dun ay napalalim ang tingin ko sa kanya. Saglit kong nakalimutan ang nararamdamang hiya at nagtataka kung bakit pati kaibigan ko ay nasali pa sa usapan naming dalawa. Binitiwan nito ang hawak na menu at humarap pa siyang lalo at sinalubong ang tingin ko. Hindi ako aalis ng Batangas nang hindi ka kasama, mahina pero mariing sambit nito. Sasagot pa sana ako nang muli siyang magsalita, pero ngayon ay sa normal na boses na. Kumain ka na dito, para hindi ka gutom pagbalik natin mamaya ng Manila, anito at narinig din yun ng iba. Nga anak, para hindi ka magutom sa biyahe, sabat naman ni Itay. Pumit ng upo si Gray at komportableng sumandal sa silya, saka baliwalang nakipag-usap sa aming mga kasama.